ito ay pagmamaliit sa mamamayang Pilipino, pagmamaliit sa damdamin ng mamamayang Pilipino, at pagmamaliit sa mentalidad ng mga Pilipino, at pagmamaliit sa katalinuhan nating mga Pilipino. Ito pa, isa na namang isi-share ko sa inyo po, na si VP Sara talaga, grabe siya. Na sinabi niya na mas masakit pa daw ang mawala ng jowa kaysa ma-impeach. So, pinalalabas niya na napakawalang kwentang bagay lang ang pagsisilbi sa bayan, ang pagiging totoo sa bayan, kaysa sa personal na pagkabigo. Pero inyo yun? So, ganun niya binabaliwala ang kanyang posisyon sa gobyerno. O, diba? Ito, tingnan nyo. Basahin nyo. Diba? Lalakihan ko pa, ayan. Diba? Mas masakit pa daw ang pagkabigo sa jowa. Mas masakit pa daw ang mawala ng jowa kaysa ang ma-impeach. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. And i-click nyo na rin po yung bell para lagi kayong updated tuwing mag-a-upload ako ng mga panibagong pangyayari sa bansa na laging may naka-back up na ebidensya. Hindi tayo fake news. Ang sa atin lang ay mag-share ng mga bagay na importante na nangyayari sa ating lipunan para naman ang ating mga mata ay mabubuksan para sa ikabubuti ng mamamayan. So ito nga po, tuloy tayo sa ating discussion ngayon, sa ating vlog ngayon. Kung kayo po, ano po ba sa palagay nyo ang masasabi nyo sa sinabi ni VP Sara na ganito? I-comment down nyo po kung anong opinion nyo, anong feelings nyo, ano yung kuro-kuro nyo. Kasi sa akin po lumalabas na, ay pasensya na po, nagkakaingay na naman yung mga bata doon sa swimming pool. May swimming pool po kasi dito sa tabi namin, kaya yung mga bata ayan, nagkakaingay. Kailangan syempre, ayan. Anyway, going back, ay grabe na yan. Pasensya na po kayo kasi talagang wala tayong magagawa na kakatabi natin yung swimming pool So going back sa ating vlog, yung para sa akin, yung ginagawang ganito, yung pangangatwirang ganito ni VP Sara ay hindi katanggap-tanggap. Kasi small thing lang sa kanya ang pagsisilbi niya sa taong bayan. Kung nagsisilbi nga po talaga siya. Kasi lumalabas na very selfish siya. She doesn't care about the nation. She doesn't care about the Philippines. She doesn't care about the voters. And she doesn't care about the Filipinos. Kaya ganun lang niya deadmahin, ipagwalang bahala, yung napaka-importanting posisyon niya. Pero pilit niyang hinahawakan for a selfish agenda. What is that selfish agenda? Di ba gusto nga nilang i-overpower si PBBM? And sa mga plano nila, agenda nila to destabilize the government. Diba? So, that is very selfish. Ang gusto nila, sila ang mamumuno kasi hindi daw marunong si PBBM. Siya marunong ba siya? Bilang Vice Presidente, ako makatotohanan lamang po, tulad ng sinasabi ko dati pa, na ako'y hangang-hanga dati kay VP Sara. Dahil pinakita niya yung pagiging strong niya, and matalino, and nakitaan ko siya na, okay to, na maglilingkod ito sa ating bayan at hindi magiging corrupt, hindi manluluko, hindi magsisinungaling at gagawa ng ikabubuti ng ating bansa. Pero ngayon naging Vice Presidente siya. Tingnan niyo po, ano na po ba ang nagawa ni VP Sara? Mula na maging Vice Presidente siya, ano na po ba ang nagagawa niya? Di ba? Kundi ang guluhin ang bansa, guluhin si PBBM,
after 2 years na sa tingin niya walang nangyayari, na kasi may sarili silang agenda, na well, may nakapagsabi na, may nagsabi daw kay VP Sara, kaya siya pumayag na maging busy lang, tumakbo bilang vice presidente kasi after 2 years daw, ito haka-haka lang po ha, di ko alam kung napanood na rin sa iba, kasi may nagsabi daw sa kanya na after 2 years, mawawala si PBBM, magkakasakit yata o mamamatay, ganun, at siya ang magiging presidente. Eh, hindi nangyari. After 2 years, going strong si PBBM and going strong yung pagsuporta ng taong bayan sa kanya. Kaya yan, gumawa siya ng mga kung ano-anong mga kalukuhan na ikagugulo ng ating bansa. Nag-threaten pa siya sa buhay ng ating presidente, kung ano na pag sinabi niya na itatapon daw yung ulo sa West Philippine Sea and ipapahukay daw si late President Marcos Sr. Alam mo yung mga unprofessional na demeanor niya, unfit for a high-ranking official, the second highest ranking official of the Philippines. It's very unfit na yung mga demeanor niyang ganun ay pinapakita niya sa taong bayan at wala siyang pakialam. Diba? Wala siyang pakialam kasi she only cares for herself. Diba? Sabihin pa niya, nililiit-liit nila si PBBM. Pero, lumalabas na sila yung mas maliit. Kasi hindi nila kaya Diba? So ngayon, yung tigre natin, natututo ng lumaban at ipaglaban ang ating bansa. Ito, diba si dating Duterte, na yung pinapaboran niya yung China at yung mga pro-Duterte, pro-China na mga tawag dito, politiko dyan, huwag nyo nang ibuboto kasi mas gusto nila na pangunahan tayo, mas gusto nila na ma-under tayo ng Chinese government kaysa magkaroon tayo ng sariling lakas, power, and dignidad. Ano po? Gusto nila pa-under tayo. Bakit? Kasi may sarili silang agenda and motibo, diba? So sila na lang ang nakakaalam at kayo na rin ang nakakaalam kung ano yon. Pero ganun pa man, hindi talaga tama yung mga pinaggagawa ni VP Sara. So itong pinagsasabi niya, ito ay pagmamaliit sa mamamayang Pilipino, pagmamaliit sa damdamin ng mamamayang Pilipino, at pagmamaliit sa mentalidad ng mga Pilipino, at pagmamaliit sa katalinuhan nating mga Pilipino. Dapat siya lang ang matalino at siya lang ang may alam. Siya lang dapat ang tingnan at siya lang ang dapat sundin. So, kayo na po ang bahala. Kasi talagang disappointed ako grabe dito kay VP Sara. Yung pagiging bratinela niya, unprofessional, very unfit for a high position in the country, in the government, especially kung pag naisin pa niyang maging presidente sa 2028 daw, magraran pa siya. Aywan ko na lang po marami pa rin siyang maluloko, marami pa rin siyang nabibrainwash, pero hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Hindi mananaig ang kadiliman sa liwanag pagkat laging ang liwanag ang nananalo. Talo ang dilim pag ang liwanag na ang dumating. So, wait na lang natin ang impeachment case niya. Alam kong mayroong gagawin si Lord dyan, plus yung ICC. Diba? It's coming. So, kinakabahan na sila, Mga asar na naman yung mga DDS dyan. Marami akong meron akong talagang solid na basher. Lagi lahat ng post ko, lagi siyang lagi binabasha ko. Pero I love you all po. Kahit ganun kayo, hindi ako nagagalit sa inyo. Iniintindi ko kasi alam ko na nabubulagan pa kayo sa ngayon. The truth will always be the truth.
and that truth will set you free. Ano po? So, ayan. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, bago matapos ang video ito, subscribe na, click that button dito lang po sa baba, and comment down your opinions and feelings and emotions, about this video. Thank you so much po sa inyong pagpapahalaga sa aking mga vlogs at pag-share, lalo na sa mga nag-share. And thank you so much po sa mga nagtatanggol sa akin. Na-appreciate ko yun. Ano po? Na-appreciate ko yung mga pagtatanggol niyo sa akin. I really like that. I love that. Thank you so much. Thank you talaga. So, just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Just like I always do, I'm sharing the information that the people need to know. Diba? I love you all. God bless you.